our minds. May I remind you also to limit the use of our cell phones and reasonable kapag mag-washroom tayo mamaya kung medyo naiipit ng bata yung ating pantog. So, pero kung di naman, kung feeling nyo lang may bata, baka ano lang yan, baka hangin lang po yan. Okay? So, let us listen the messenger tonight. Let's go, Preacher Andre Guadaquiver, please come. Is this updated? Refresh now. Alright, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makita kayong muli. Tagal din nagkita, no? I feel like makakatulog to si Nehemiah. Matutumba yan. Kasi hindi natulog kanina yan eh. Kanina ko pa tinitingnan eh. Alright, open our Bibles. You don't have to stand up. Just follow me with your eyes. Open your Bible in the book of Luke chapter 15. Ating pong pag-aaralan ang Luke chapter 15 verse 1 to 10. Amen. Are you there? Bear with me, walang matutulog. Kasi mabilis lang to. As in, mabilis lang. Ha? Closing prayer na. Andiyan na tayo. Okay, basahin ko po. May sounds na. Diretso na. Luke chapter 15, verse 1 to 10, the Bible said, Then draw near unto him all the publicans and the sinners for to hear him. And the Pharisees and the scribes murmured, saying, This man received sinners and eateth with them. And he spake this parable unto them, saying, What man of you having 100 sheep, if he lost one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after which is lost until he find it? And when he had found it, he laid it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. Either what woman having 10 pieces of silver, if she lost one piece, doth not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it? And when she had found it, she called her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over sinners that repent. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, I thank you, dear Lord. This evening, you have gathered us, O God, to be reminded of this parable, O God, of the lost coin and the parable of the sheep, O God. We thank you for this passage that continues to remind us, O God, to refresh our mind. Kanina, Panginoon, nag Lord's table kami. And I hope even on that, Panginoon, we've been reminded already, O God, ng aming salvation, aming kaligtasan, that before kami po ay mga ligaw, and now kami ay natagpuan, at nawa lahat ng kaluluwan na nandito, Panginoon, ay tunay na nananampalataya. And as we will study this one, kung hindi pa tumalino sa amin, nawa kami po ay bigyan mo ng kaunawaan na hindi kami lalabas ngayon, na hindi marirefresh o hindi namin tunay na mauunawaan ang kahalagahan, Panginoon, ng pagiging ligtas o ang pag-reach out sa mga naliligaw, Panginoon. O God, Ikaw po ang mapapurihan, Ikaw po ang maparangalan. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so the title of the sermon is
God's heart for the lost. Okay? Yang taong yan, hindi yan lost, ha? Well, it was lost before, and it's already found. Okay? Natagpuan na po yan. Naghahanap ako ng mga picture kanina online. Halos lahat may bayad na. So, kung ano mga picture ko doon, sa ano ko, ginamit ko na lang. Ang hirap sa online, lahat may bayad na eh. Gagamit ako ng mga background o kung ano yung mga nanditong picture ko, ginamit ko na lang, walang bayad. Amen. So, again, the sermon title or the title of the sermon is God's Heart for the Lost. Okay? Ang puso ng Panginoon sa mga sa Tagalog, ang Tagalog, ang title ko lang dito is ligaw. Nax. Naliligaw, di ba? May mga taong naliligaw, minsan may mga pusong naliligaw. Kung saan-saan napupunta, di ba? Pero ang dapat naman makatagpo ay nandyan lang. But this sermon is about patungkol sa Diyos, na tayo ay lahat ay natagpuan ng Diyos. And once in our life, we were lost. Come to think of it, kung hindi po kayo nakakaunawa ng Ebanghelyo, if you don't understand the importance of church, malamang wala kayo dito ngayon. At isa pa kayo sa mga naliligaw sa labas ngayon, di ba? Of course, it's weekend. Saan ka pupunta sa pag-weekend? Doon ka sa mall, syempre, magsa-shopping, di ba? Minsan, nung nasa Qatar ako, it was 8 months na mag-isa lang ako doon. Syempre, walang family. Pag weekend, naglalakad-lakad. Kung saan-saan kayo naabot sa paglalakad, di ba? Nagmumuni-muni. Siguro, baliw na ako ngayon kung hindi ako nagpunta dito, dinala yung family. Kasi wala kayo bang gagawin eh. Lalo na sa Qatar, medyo doon, medyo stricto. Ang layo pa ng Jollibee. Kailangan mo maglakad. Wala doon yung wala yung kagaya dito na paglabas mo may taxi. Wala. Puro karlip-karlip doon. Pupunta ka pa sa mga highway para makahanap ng taxi. So, yung accommodation namin is medyo residential area. Parang dito ba? Hindi ka pupuntahan ng taxi. Hindi mo ka makakita ng taxi sa labas nyo. So, kailangan mo pang mag-book or ng mga carlip. Pero, yun nga, lost. Kung hindi ka ligtas, malamang kung ano-anong ginagawa natin ngayon, di ba? Diba? So, salamat sa Panginoon na tayo ay nakakaunawa and the fact na naintindihan nyo ang importansya ng inyong kaligtasan kaya nandito tayo ngayon. This is part of our serving Jesus sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi nga sa Galatians 2:20, it's not I, but Christ that liveth on me. So it's not about us anymore. Yes, we need to, kailangan natin mabuhay, kailangan natin magtrabaho, pero ang priority natin, kaya tayo nandito, ini-spend natin yung whole Sunday natin para sa mga may off ng buong Sunday dito sa church. Kasi naunawaan natin na mas importante na magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Sa way of our pasasalamat na rin sa pagligtas sa atin ng Diyos. Amen? At saka magastos. Imagine mo kung every Sunday, Saturday, Sunday, wala ka sa church, magastos kaya sa mall. Kakain ka na naman, mamamasahe ka back and forth. Samantala dito, ambag ka lang disposable, 22, 2 months. 2 months na yon. 2 months na yun, may kakainin ka na. Di ba yun lang? Pag wala ka dito, nandun ka sa mall, pataksi mo lang yun. Pupunta ka sa city center. Tapos mag-ano ka pa. Siyempre, mamaya magugutom ka na naman, magde-dessert ka pa, di ba? Before ka umuwi, snack ka pa uli. So, maaaring mawala pa yung wallet mo, malaking problema nun, di ba? So, this parable, mga kapatid, Luke chapter 15 is often called the gospel within the gospel. Kasi dito makikita natin yung pagmamahal ng Diyos sa mga taong ligaw, And from verse 1 to 10, we find 2 parables. Dalawa po itong parable. Parallel po ito, pareho po ang kahulugan. The lost sheep and the lost coin, both illustrating God's relentless love and the heavenly joy that erupts when even one soul is restored. Parang even isang tao lang, mga kapatid. Kaninang umaga, I was like, we have one visitor. And
And Brother Albert was sharing the gospel to him, dumaan ako din. Tapos, I was reminded, kasi iniisip ko nga itong, itong preaching ko, na sabi ko, isang kaluluwa, sometimes sabi ko, Lord, sa dami-dami ng tao, no? Tapos, may isa lang kaming nagiging bisita, pero minsan pag nagso-soul winning kami, ka-share kami, isa lang, ganito. Pero, I was reminded na kahit sa isang kaluluwa, no? Isang kaluluwa, ang langit ay ang tawag dun sa Tagal, nagbubunyi. Nagre-rejoice, even for one soul na naliligtas. And sino pangalan nun? Brother Paul James, James Samuel Paul. Super duper very Christian name. So, si Brother Samuel Paul, so maaaring nataniman na siya, di ba? Pero kung kanina naunawaan niya yung gospel, isang kaluluwa lang yun, pero that's magre-rejoice ang langit sa isang kaluluwang nakakaintindi ng ebanghelyo. Nakita niyo, minsan hindi na natin na-appreciate, Pero this chapter, hina-highlight niya ang importansya ng even isang kaluluwa lang. Gusto ng chapter na to, nalawakan natin ang ating pag-iisip pagdating sa soul. Pagdating sa mga taong naliligaw, kahit isa man lang yan, mag-soul winning tayo, 15 tanong na-sharean natin, pero lahat naman doon, puro wala surface, wala naman talaga naintindihan. Kaysa sa isa lang ang na-soul win mo, pero totoong tumanggap. Di ba? Mas okay na yun, mga kapatid. So, kailangan natin maunawaan ang importansya. This night, kailangan lalabas tayo dito na naiintindihan natin na kahit isang kaluluwa lang yan, pero pag tunay yan na tumanggap, ang langit, ang mga angels ay tuwang-tuwa dyan. Amen? Nagbubunyi or nagagalak ang Diyos sa isang kaluluwang naliligtas. So, for our introduction, sabi ko nga dyan, so chapter 1 kasi, sa chapter 15 kasi verse 1 to 2, meron kasi ditong nagtatanong sa Panginoon, And the question here is, if you will go back to our passage, ang sabi dyan is, Then draw near unto him all the publicans and the sinners to hear him, and the Pharisees and the scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth with them. So, ang gusto ko maunawaan yung mga kapatid, kasi baka sabihin nyo naman, okay lang pala na makisama sa mga makasalanan, So, ang concept dito ng pinag-uusapan natin, yung context dito is pagbabahagi ng salita ng Diyos, Hindi naman porque nakita natin, si Jesus Christ nga umuupo sa mga makasalanan, so pwede pala akong sumama sa mga makasalanan kong kaibigan. Iba yun, If you will go there to share the gospel, why not? Pero kung nandun ka para makisama lang dun sa kanilang pag nagiinuman sila sa labas, that's a different story. This parable were spoken in response to the criticism that Jesus was receiving sinners. What follows is Jesus' explanation of why he received sinners. So these two parables is in response dun sa criticism nga sa kanya, na bakit nga siya umuupo. Now, we all know here, of course, na nandun ang Panginoong Jesucristo to save souls. Amen? Hindi siya nandun para makipag-inuman. Now, if your motivation, o nasa isip mo, pwede pala akong umupo para makasama ko sila makapag-inuman o makasama mo ang mga ibang tao para makagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos, then that's a different story, mga kapatid. So, ito po, again, is dalawang parable, So the first point, I'll give you 4 points. The first point is the condition of the lost. Ano ba ang kondisyon ng isang taong ligaw? Okay? What is the condition of a person who is lost o hindi nakakikilala sa Diyos? And lost, dalawang klase ng lost na nawala dito. Yung unang parable, if you will go back to sa ating binasa, lost like a sheep. May naliligaw na tupa. Yung pangalawa, lost like a coin. Yung coin naman nung nawawala. Hinalintulad niya sa isang sheep na nawawala at dun sa half of the parable, nawawalang coin. Both precious in the eyes of the owner. Okay?
So, sa una muna, sa sheep, a sheep does not intend to get lost, mga kapatid. Una, ang tupa, hindi naman nila sinasadyang maligaw. It's just like ang tupa ay kailangan talaga ng nagbabantay. It's like us. Hindi naman talaga natin intention na mapariwara ang buhay natin. Di ba? Hindi naman tayo lumalabas dyan. I mean like, nung tayo ay nag-graduate sa college, o hindi naman natin intention na sisirain ko yung buhay ko. No, that's not our, I believe it's not our goal. I mean, a normal person will not have that goal. Sad to say, most of the time, nakikita na lang natin ang sarili natin, nandun na tayo. Naliligaw tayo nang hindi natin alam. And this is the reason why nag-asawa ako ng maaga. It's better to marry than to burn. Alam kong maliligaw ako. Alam kong marami akong pagdadaanan na hindi magiging nakakatuwa sa Diyos. At later on, alam kong magiging consequence ng buhay ko. So I said, I have to start right. Kung gusto kong maging maayos ang ending ko. Kung gusto kong maayos ang pamilya ko, maayos ang mga anak ko, kailangan kong simulan to ng tama. So sinakripisyo ko yung mga sarili kong desire. Now, what I'm trying to point out here is, because I don't know, ang isang sheep, kaya palagi tayong hinahalin tulad sa isang sheep. Kasi ang sheep, hindi niya alam kung saan siya pupunta. And I'm telling you, hindi niyo alam kung ano talaga ang kailangan niyo sa buhay niyo. May mga plano kayo, pero hindi niyo alam kung ano talaga ang inilaan ng Diyos para sa inyo. You don't know that. Sinabi ko na to sa inyo before, most of us, we desire ng mga ganitong mapapangasawa, yung mga opa, pero hindi mo alam. Uupakan ka pala niyan later on. Di ba? Naipasok pa ni Pastor yan. Ang galing na. Opa, uupakan ka pala after on. Gusto mo yon? Ang daming makikita dyan sa Facebook, di ba? Wedding ring, 1.8 million. Wedding ring ni Derek Ramsey at saka ni Ellen Adarna, di ba? 1.6 million. Di ba? Ang laki ng ginagastos sa kasal. Because they thought it was perfect. Ito yung dinidream na sa isip ko na kasal, yung bongacious, grandioso, di ba? Gagastos ka, kasi ito yung nasa isip mong perfect. Pero ang sabi ng Diyos, no, you are a lost sheep. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. You need a shepherd. Kailangan mo ng someone na magsasabi sa iyo, kapatid, ito ang mapapangasawa mo dapat. Kung gusto mo maayos ang buhay mo, ito. Ito ang sundan, hindi lang sa mapapangasawa, ito ang tahakin mong landas. Di ba? Di ba, Sis Marge? Sis Marge, oo talaga. Di ba? Kailangan natin ng gabay, mga kapatid. And being in the church, nandito tayo sa church, may malaking bagay na yun. Kasi nandyan yung pastor natin, nandyan yung mga leaders, nandyan yung mga kapwa-kapatira na nakakapagbigay ng advice sa atin. But come to think of it, kung isa kang tupang naliligaw sa labas, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Kaya nga sa education, ganun yung ginagawa natin sa education. Yung mga bata, hindi na natin sinesend as much as possible sa traditional school. Kasi maliligaw lang. Bulag ang magtuturo, maliligaw lang din ng mga, kung sure ka ba naman na lahat na magtuturo, Baptist, fine. Pero hindi. Di mo control yun. Hindi natin control yun. So, hinahalin tulad tayo sa sheep na hindi alam kung ano ang gagawin. Pag nakalabas ang sheep sa kanyang hawla, maglalakad-lakad lang yan. Hindi yan kagaya ng aso na aamoy-amoy para bumalik kung saan yung bahay niya. Hindi ganun. Ang kalapate, pag iniwanan mo yan sa labas, babalik yan sa kanyang hawla. Yung mga ibon dyan, yung lovebirds, bumabalik sa kanyang hawla, di ba? Pero ang tupa, hindi ganun. Lakad lang niya, parang tanga yan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung saan siya pupulutin. Ganun tayo. Para tayong mga tanga pag hindi pa tayo ligtas, kung saan ka mapupunta. Kailangan nyo ng gabay. Kailangan natin ng magbibigay sa atin
ng advice. And that's the Bible. Yun ang gamit ng Biblia natin para itama yung landas natin. Right? So ano ba ang kalagayan ng isang taong ligaw o isang sheep na ligaw? Unang-una, being lost means separated from the shepherd, right? Nakahiwalay ka sa Diyos, ang ating shepherd. Unable to return on one's own. Hindi natin kayang bumalik. Alam niyo yung ang tupa, hindi yan babalik, sabi ko nga sa inyo eh. Kagaya natin, hindi naman natin kayang bumalik in our own sa Diyos. We need the shepherd. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kapatid. Kailangan mo ng shepherd para makabalik sa Ama. You need the shepherd. And another is we are vulnerable to danger. Pag ikaw ay walang Diyos at ikaw ay ligaw, napaka-vulnerable natin sa danger. Buti na lang, si Minmin ligtas na. Di ba? Imaginin mo kung hindi yan sinama dito ni Sharina. Hindi natin alam, baka si Minmin kung saan-saan na napunta, di ba? Si brother, yung kapatid nila. Si brother Raymart, di ba? Mga naliligaw before, pero kagaya lahat naman tayo ligaw before eh. Pero nakita nyo yung consequence because the more the time na naliligaw ka, mas marami kang consequence na dadaanan. Ang iba sa atin nandito, dala-dala pa nga yung consequence eh. 'Di ba? Imagine mo kung natagalan ka pa bago nakapag-church, ang dami mong consequence na dadaanan. Maalamang yung sheep na yon, kung baka before siya matagpuan ng shepherd, baka nakagat na siya ng ahas o nakagat na siya ng leon. Di ba? Kaya nga ang daming example niyan dyan sa Biblia. Nung si David, di ba? Nililigtas niya yung mga sheep sa leon. Kasi yung danger, napaka-vulnerable natin. Lalo na yung mga bata. Again, pag sinend mo yan sa school, lahat ng pumapasok sa isip niyan, tama. Lahat ng ituturo mo sa mga batang yan, tama. Sa mata ng bata, lahat tama. So, napaka-vulnerable. Kaya kailangan, again, ng shepherd. The lost coin. Doon tayo sa lost coin. The coin is lost by circumstance. So, yung coin, nakita nyo, yung sabi ng babae kanina, either a woman having 10 pieces of silver in the lost, and she lost 1 piece, that not light a candle and sweep the house. Now, ano ang nire-represent ng candle dito? Anong nire-represent ng candle? Many today are lost, not because of rebellion, but because of first ignorance. Hindi naman tayo, hindi tayo nagre-rebelde na pag nagkakamuwang tayo, bigla-bigla na lang tayo kung saan-saan nagpupunta at sinisira natin ang buhay. No, it's because of ignorance. Because of ignorance, people perish. Nagiging ignorante tayo, kaya tayo nagpe-perish. Number 2, environment. Nasisira ang buhay natin, it's because of our environment. Kaya nga we believe on the doctrine of pag set apart. What is the doctrine? Separation. Kailangan natin ma-separate sa mga gawain ng mundo because the environments affects our yung lahat ng pati ng buhay natin, attitude, yung expression mo, family, the way you live, the way you spend, naapektuhan yan. So, again, many are lost today not because of rebellion, but because of number 1, ignorance, number 2, environment, and number 3, brokenness. Maraming mga nalilibaw kasi broken sila. Gusto nilang mapag-isa kasi nasaktan. 'Di ba? Umibig, nasaktan, and then nag-abroad. 'Di ba? Whether through wandering or circumstances, Jesus teaches the lost is lost, and the Father desires recovery.
The Father's desires recovery. Ang naliligaw ay naliligaw, mga kapatid. So, kailangan yan ma-recover. Ang makikita natin dito, mga kapatid, is yung naglighten siya ng candle that represents the gospel or the Holy Spirit. Kasi hindi niya matatagpuan yung coin pag walang candle. Right? Ganon din sa gospel. Walang maliligtas. Walang maliligtas dyan na sinishare natin sa labas kung hindi ka gagamit ng salita ng Diyos. So what's the application to our first point? The condition of the lost. Anong application natin sa first point? See the lost the way God sees them. So paano natin ito i-apply sa buhay natin? Tingnan natin yung mga tao dyan naliligaw kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Hindi kung paano mo sila nakikita. Hindi naman kagandahan to. Ayoko nga shiran to. Medyo mabaho pa. Di ba? Ganun tayo mag-judge, di ba? Ayaw natin mag-share. Maraming tato, addict siguro to. Ayoko to, malayo to maligtas. Ganun tayo mag-share. Sad to say, that's how we judge people outside. But what's the application here? You have to see people how God sees them. Paano sila tinitingnan? Examine yourself. Are there areas where you are also wondering? Ngayon, kung ikaw naman ay ligtas, tingnan mo sarili mo, may parte ba sa buhay ko na naliligaw ako? Di ba? Naliligaw ba ako sa diet ko? Naliligaw ba ako sa alam mo yun, sa love life ko? Naliligaw ba ako sa finances ko kung paano ko hinahandle to? There are things in our lives that we are also wondering. So tingnan natin yun. That's how we will apply this in our lives. Show compassion to those who are broken, confused, spiritually buried under life's struggle. Pray for God's soften your heart towards other people. So ipanalangin natin how we will apply this again. Pag-pray nyo, nabigyan kayo ng puso ng Panginoon ng compassion. May compassion na puso. Point number 2, the compassion of the seeker. Point number 2, the compassion of the seeker. So the shepherd seeks, sabi dyan sa verse 4 and 5, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them? So kung naligaw daw yung isa, babalikan yung isa kaysa naman sa 19 na hindi, 99 ba? 99, di ba? Kaysa naman yung 99 na ligtas na, doon ka, siyempre, unahin mong hanapin yung isa na hindi pa ligtas. Alam mo, iba talaga mag-interpret yung nasa mundo, no? Meron kasi akong nakita dun sa isang podcast na tinanong siya, ako daw pag ako nasa isang bangka, tapos kasama ko yung mga anak ko, tapos yung asawa ko, papipiliin ako kung sino yung maliligtas. Yung asawa ko daw yung pipiliin ko. Paano yung mga anak mo kung hindi pa nakatanggap? Okay lang, sana kung mga baby pa, no? Sabi doon ng isang pipiliin ko yung asawa daw niya kasi gagawa na lang siya ng bagong mga anak. 'Di ba? So, paano kung yung mga anak mo is mayroon ng pag-iisip, edi impyerno. Malulunod yung barko, mamamatay dahil hindi na siya rin ng gospel. Okay? Yung asawa mo naman, alam na yung gospel. Sabi mo na lang, kita na lang tayo sa langit. Limit again. Kasi ligtas na yung asawa mo eh. Pero that's just a silly illustration. The point here, mga kapatid, ang sinasabi natin is yung isang lost, pinapahalaga ng Diyos kaysa sa 99 na ligtas na. So, dito tayong lahat, kung ito ligtas tayong lahat ngayon, kung ligtas na tayong lahat, If we are all saved here, and then we are talking here in this evening, tapos meron dyan tao sa labas kumakatok na kailangan ng kaligtasan, we can stop this service and share to that one person outside who is looking for salvation. Diba? If we are all saved here. Na ang problema, baka isa sa atin dito, hindi pa ligtas. Biglang naging suspense. So, tingnan natin ating mga sarili. Baka naman, hindi pa tayo ligtas. Okay? The shepherd leaves the 99 to seek the one. This is the heart of Jesus, mga kapatid. Itong puso ng Diyos. Sa Luke 19:10, ang sabi niyo, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay? Hindi kasi nandito ang Panginoon para sa mga mga magagaling. Nandito siya para sa may mga sakit. Hindi sa mga magagaling na. John 10:11, I am the good shepherd giveth his life for the sheep. Upo na tayo dun sa woman, the parallel. Again,
every point ko may dalawang application kasi dalawang parable to eh. The woman seeks the coin. She lights a candle and sweep the house. This speaks of the Holy Spirit searching work. So yung candle dito, ito yung trabaho ng banal na Espiritu. Without the Holy Spirit, alam nyo, without the Holy Spirit, walang maliligtas na kaluluwa. It's just knowledge. Kahit alam nyo pa yung gospel, kung hindi ka ligtas at wala kang banal na Espiritu, that won't save someone. Kailangan nyo ng banal na Espiritu pag kayo nagsishare ng gospel. If it's just the knowledge na tinatransfer nyo, kasi maraming taong may alam naman sa gospel, pero hindi naliligtas. Kaya nga naman mapapansin nyo mga kapatid, mayroon makikita kayo sa online na mga magpapastor na tapos biglang nag-iiba ng doktrina. Kasi may kilala kayong gano'n? Alam na yung gospel, alam na yung doctrine, they have the knowledge, pero later on, hindi sila makasave ng soul because why? They don't have the power of the Holy Spirit. Sabi ng Biblia, not by might, but by the power of the Holy Spirit. Hindi sa lakas natin tayo makakapagligtas. It's not your knowledge. Pwede mong mai-transfer kaalaman, yes. Pero, yung banal na Espiritu lang po ang makakapagligtas. So, if you are saved and you have that Holy Spirit in you, pag-share mo ng gospel, may power yun. That can save someone. Through the Holy Spirit, not through you. Kasi kung knowledge, again, wala po yung pahahantungan. John 16:8, ano sabi ng Biblia? And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. God takes the initiative in every stage of the redemption. Hindi naman tayo ang nagliligtas. Diyos pa din yun. Kailangan niya lang ng magpapagamit. Okay? Hindi po ikaw ang magliligtas. You think like you can save someone? No, nami-misuse natin yan minsan pag nag-soul winning. Ilan ang naligtas mo? 2. Ilan ang naligtas mo? Sometimes ganun ang nababanggit natin. Pero, biblically speaking, ang ibig lang sabihin namin, ilan yung nashiran mo at naligtas ng Diyos through you. Amen. That's the proper way. Okay, kasi hindi naman tayo yung nagliligtas. Nagpapagamit lang tayo sa Diyos. So, what's the application here? So, the application for the point number 2, the compassion of the seeker, let God's love motivate your love. Okay? Let God's love motivate your love. If Jesus seeks the lost, we cannot be indifferent. Kung nag-aanap ang Panginoon ng mga ligaw, then dapat yun din ang puso natin. Kaya nga alam nyo mga kapatid, pag mayroon tayong bisita na kailangan ng kaligtasan, kailangan sharean, dapat ngayon pinag-aagawan natin eh. Ako na, Brother Albert, ang mag-share. Ako na. Di ba, pag nasa ladies, dapat ako na, Sis Virgie, ako na yung mag-share. Dapat pinag-aagawan natin yun. Minsan, napapakiramdaman na lang, pasa mo kay Brother Albert. Pasa mo kay Brother Jairi. Di ba? Alam mo, dapat pinag-aagawan yan. I will never say no sa pag-share ng gospel. Pag binigay sa akin yan, kailangan natin sharean yan. Kasi again, dapat nga pinag-aagawan natin yan. Kasi it's a crown. That is something that you will be rewarded pagdating mo sa langit. Pag maintindihan niya. Because you're giving the Holy Spirit. Sinishare mo yung banal na Espiritu na gusto mo matanggap niya rin yung banal na Espiritu. Because basically, the gospel is receiving the Holy Spirit. Kasi nga, Ephesians 1:13, di ba? Yung nagsisild ng Holy Spirit. Yung gospel, pag na-receive ng isang tao, sinisilyo ng banal na Espiritu. Kaya nga yung pangalan nyo sa libro ng buhay, hindi na nabablot out. Kasi bakit? Nasa iselyuhan. Pag naselyuhan na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, then hindi na po yan natatanggal. Because the Bible is teaching a blotting out of name. Mababasa niyo sa Bible, nabablot out ang pangalan sa aklat ng buhay. Mababasa niyo sa Book of Revelation.
Kasi pag pinanganak ang tao, automatic ang pangalan nasa aklat ng buhay yan. Kaya nga ang baby pag namatay, matik langit yan eh. Nasa aklat ng buhay yan. Pero nabablot out yan pag hindi tumatanggap sa Diyos. Nasisilyuhan pag tumatanggap sa Diyos. Yan ang gamit ng Book of Life. Okay, so point number 3, the celebration of restoration. Now, dito tayo sa celebration. Okay? The celebration of restoration. Nakita niyo ba ako dyan? Ayun ako. Okay, so, mga kapatid, celebration of restoration. Joy on earth and in heaven. Luke 15:6, basahin natin. Dun sa verse 6, and when he cometh home, he called together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Tingnan mo the word, I have found my sheep. Alam mo, lahat tayo likha ng Diyos. Ito yung palagi niyong tatandaan, lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero hindi tayo lahat tinuturing na anak ng Diyos. Nagkaiba yun. Kaya nga sabi niya, I have found my sheep. Kasi, likha ka pa rin ng Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Kaya nga pwede kanyang itapon sa impyerno eh. He do it what he pleased. Kung anong sa tingin niya tama, gagawin ng Diyos. Because He is a righteous God. Kaya ginawa niya yung impyerno. Heaven's priority, Panginoon. Panginoon. Nagpipray na tuloy ako. Nasa isip ko prayer, Panginoon. ang priority ng Diyos, kahit isang soul lang. Mga kapatid. One soul. Look, sa 7, anong sabi dyan? I say unto you, that likewise, alam niyo, naalala ko tuloy, alam niyo na nasa meeting ako, kasi every Monday may meeting kami sa office. Actually, Monday, Tuesday. Siyempre, pag Monday, galing ka ng church, no? Pag Sunday, minsan pag may nagdi-discuss sa harap, tapos napapa-amen ako. Natatawanan yung mga ka-office mate ko. Tapos minsan, napapa-yes Lord ako. Alam mo yung nasa isip mo, kasi ang nasa isip mo, prayers at saka preachings. Napapa-yes Lord, amen. Tapos, nagtatawanan yung mga office mate ko. So, mahirap. Mahirap din, no? Kasi pag yung transition from spiritual to secular, so, minsan mahirap talaga kasi wala naman kasi akong wala akong circle of friends na puro makamundo ng mga expression na eh. Lahat na lumalabas sa bibig ko is either Lord, Amen, Praise God. Kaya pag napupunta ako sa meeting, yun din nang lumalabas kahit hindi siya nasa isip ko, lumalabas na lang sa bibig ko ng alam mo yun ang nagagamit mo instead of yes sir, yes John, yes Ryan. Ang lumalabas sa akin, Amen. So minsan buti na lang, puro kami Pilipino. Mayroong isa doon Indian, dalawang Indian, isang Sri Lankan, isang Indian. Kasi meeting ng mga managers yun. Buti na lang wala doon yung director namin kasi hindi naman sumasali yung director namin. So nakakaya talaga yun. Pag kami lang, okay lang. Kasi mga ko naman yun, mga kabiruan ko yung mga office mate ko. But anyway, yan lumalabas na talaga, minsan talaga sa bibig ko. Yes, Panginoon. Amen, Lord. Normal na lang. Okay, so, balik tayo dito sa verse 10. There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Alam nyo, ito, ninamnam ko to nung una pa lang, inaligtas pa lang ako. This verse, ito tumatak talaga sa isip ko. Sabi ko, grabe Lord. Tuwang-tuwa. As in, tuwang-tuwa ka nung naligtas ako. Iniisip ko yun eh. Alam kasi, pag iniisip mo yun, you feel like you're special. Iniisip mo special ka kasi isa lang ako that time na isa lang akong kaluluwa, lumapit sa iyo tapos parang talaga, nagre-rejoice yung langit ngayon nung tinanggap ko. Parang hindi ako makapaniwala ba. So,
Both parables conclude with the praise one sinner. So ito ang parehong parable, parallel lang sila. Both parallel with the praise of one sinner that repented. So ano ba yung again, ito nandito naman tayo sa word na repentance. Very controversial na word, repentance. So the word repentance here includes recognizing one's lost condition, turning towards God, embracing Christ in faith. Kasi why I want to highlight this one? Kasi if you just repent for your sin, hindi ka basta-basta, hindi ka maliligtas. You will just repent for your sin. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. You repented. You think you will save na? You will be saved? Hindi. You need to recognize yung yung pagiging makasalanan mo, and you turn towards God. Kasi ang iba may tinuturo nila na you turn, talikuran mo daw yung kasalanan mo. There's no wrong about that, na talikuran ng kasalanan mo. But yung pagtalikod natin, yung turning natin, that's turning towards God. Papunta sa Diyos. That's we call repentance unto salvation. Hindi repentance lang sa ating mga kasalanan. Again, walang mali na mag-repent tayo, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. If you include it in your prayer, that's not a problem. But if you think like if you repent from your sin and do good works, maliligtas ka na, that won't save you. Okay, so linawin lang natin yan because a lot of people use the word of repentance. Okay, it's a general term, malawak ang sakop na word na repentance. Acts 3:19, anong sabi ng Biblia? Repent ye therefore and be converted. Nakita niyo yun? Ang sabi ng Acts 3:19, repent ye therefore and be converted. So may conversion kasi dapat na nangyayari. What's that conversion? From being lost to being found. So from being unsaved sa pagiging ligtas, pagtanggap, pagbago ng iyong pag-iisip. Kasi bakit? Ano ba binabago? Before, I believe on this, that Mary will save me. Kasi ang akin lang naman prayer, pag ako namatay, pag napunta ako sa purgatorio, ipapanalangin naman ako ng mga kamag-anak ko. And then, Mary will plead to Jesus, and from purgatory, mapupunta ako sa langit. If that's what you believe, then you have to repent. You repent to the true gospel. Yan ang dapat na nire-repent natin. O di kaya, yung dating paniniwala mo that you believe na na si Buddha ang makakapagligtas sa iyo, you have to repent on that. Okay? Alala niyo na naman ng kwentong lumutang, si Preacher Angelo, yung natatawa ka Preacher Angelo nagkikwento nung kasi tawa na siya ng tawa, di pa nga namin naiintindihan eh. So yun pala yung kwento ng Buddha. But anyway, wag na natin kwentuhin yun. The application, let's go to the application for point number 3. The application here, ang point number 3, the celebration of restoration, celebrate spiritual victories. Alam nyo kailan meron tayo diyang meron tayong spiritual birthday. We celebrate that. Small victories, no matter how small, rejoice when others grow in Christ. You celebrate spiritual victories. Value every soul. Never think one person is too far gone. Regularly practice repentance. Keep your heart soft before God. So, yung regular na repentance, it's a different story. It's not. Ito yung repentance na pagkakasala natin araw-araw. Gawin yung habit, yung maghingi ng tawad sa Diyos sa mga pagkukulang natin sa Kanya. Make your life a place of joy by being part of someone's spiritual restoration. Pray for them, invite them, walk with them. Huwag ka na makasarili. Maging encouragement ka naman sa mga kasamahan mo sa church. Ang pag tayo nagpupunta sa church, mga kapatid, ang ating mentality, magiging pabigat ba ako dito? Magiging part ako ng restoration ng mga nandito sa church. Dapat habang tumatagal tayo, ang ating mentality na maging kabahagi na ng pag-angat ng mga kapatiran natin. Hindi yung ikaw na yung nandun, pag palaging meeting, ikaw palagi yung against, di ba? Pag may ikaw palagi yung napakanega mo sa church. So dapat hindi, kailangan nandun ka para maging pag-angat, katulong ka ba sa church? Hindi kayong pabigat. Hindi kayong naninira lang dyan ng mga upuan.
Overweight na pala, no? Amen. Number 4, the last point, the message for the church. Ayan, the message for the church. We must share Christ's hearts for the lost. If heaven rejoices over the lost being found, so should we. That's for Jaira, yes. Kinuhaan ko ng picture sa taas. Nandun yung, anong tawag dun yung falls? Nagpunta tayo sa beach. Yeah. Nagpunta tayo sa beach na yan. Last year, nag 1 year yan sa akin kaya nakita ko. The beach. Mga kapatid, the message for the church. Ano ang makikita natin dito mensahe sa simbahan based on this parable? So, mga kapatid, likewise, the church must be mag-pray tayo sa mga naliligaw. I have this church before where they really write the souls na ipagpipray na mga kailangan maligtas. Mga kamag-anak nyo, as in pangalan. I know one church that they have the census ng kanilang ng kanilang barangay, ng kanilang bayan, and they are really praying for it. Naghati-hati sila, mga pangalan yun, specific. Census ang pinagpipray nila. So, the church, pray for the lost, share the gospel, shine light in darkness. Matthew 5:16, let your light shine before men. No one is beyond recovery, mga kapatid. A ship and a coin boat seems insignificant. Di ba? Yet, the shepherd values the one sheep. And the woman values the solitary coin. God values each soul. Romans 5:8, ano sabi ng Bible? One of our soul-winning verse. But God commanded His love towards us in that while Amen. So, ang application natin, the message for the church, pray daily for the lost by name. By name, if you can name them, please name them. Look for the opportunities to share your testimony and the gospel, of course. Serve with purpose. Visit, call, encourage, invite. Invest in people. Mag-invest tayo. Refuse to give up on anyone. If kaya nyong, unless talagang tinataboy ka na, Malis ka na! Hindi ko kilala yung Diyos niyo! Hindi magpagpag ka na ng mo. Magpagpag ka na ng dust, sapatos mo. Refuse to give up anyone. God didn't give up on you. Be persistent in love. Kaya nga hindi tayo sinukuhan ng Diyos, di ba? Let your lifestyle shine so brightly that others see Christ through you, mga kapatid. On our conclusion, if you are lost, like the wandering sheep or the hidden coin, dito pala ako sa conclusion. So the conclusion is the reality of lostness, the compassion of God, the joy of salvation, and our final closing exhortation. If you are lost, mga kapatid, listen to that. If you are lost like the wandering sheep or the hidden coin, Christ is seeking you today. Kung hindi ka pa natatagpuan ngayon, if you are saved, which is most of you are already, I believe, join the search. Tumulong kayong maghanap, mga kapatid. Yung problema, tatagpuan na kayo, nagpapahanap pa kayo eh. Nasaan si Ba't wala dito? Imbis na tumutulong na kayo maghanap, pati kayo nagpapahanap. Di ba? Minsan nandito na nga lang tayo, na-late pa pumasok. Amen. Share the shepherd's heart. Share the shepherd's heart. Help illuminate the darkness. Illuminati. Help illuminate the darkness. Let heaven rejoice through your mute. Ba't may mute dun? Let heaven rejoice your life. Okay? Let heaven rejoice your life. Mas malinaw pala dito, malabo dun. Okay? So mga kapatid, okay? I hope lalabas tayo ngayon. We know the value of one soul. Uuwi kayo ng bahay nyo, maaaring mayroon kang roommate, isa lang yung roommate mo, sharean mo na. Diba? Sharean nyo na. Yung kung pag-uwi nyo ng bahay nyo, sa pamilya nyo, neighbor nyo, kahit isa lang yan na neighbor nyo,
Kung mayroon kayo sa bahay nyo, may katulong kayo, isang kaluluwa lang yan, share nyo na. Diba? Kahit isang kaluluwa lang yan. Sa office nyo, may janitor, isa lang, ini-ignore nyo lang kasi janitor lang. Hindi nyo alam, nagre-rejoice ang langit, isang kaluluwa lang yan. Kung may opportunity, share nyo na. Amen? I know mahirap mag-share, especially sa mga managers, sa mga boss natin. Pero as much as we can, kung makakaya nating masharean, na binibigyan tayo ng access ng Panginoon, sharean nyo na, isang kaluluwa lang mga kapatid. Ang langit ay nagagalak at ang Diyos ay natutuwa. Amen? So I hope you learned something this evening. Tayo po ay sumaglit sa panalangin. Let's have a closing prayer. Heavenly Father, I thank you, Lord, for this evening, reminding us that you have this heart, reminding us how big is your heart for the lost. Heavenly Father, salamat po sa bugtong na anak na binigay mo sa amin. And because of this, we have this gift that we can freely give to others. God, we freely receive this, Panginoon, and you reminded us na kahit isang kaluluwa lang, yung mga kaibigan kami, kahit isa lang yan, Panginoon, makakilala namin, kahit isa lang yan, pag sila po ay tunay na makaintindi at tumanggap ng salita ng Diyos, ikaw po ay natutuwa. At even ang langit at ang mga anghel ay nagbubunyi, Panginoon, pag ikaw o pag ang isang kaluluwa ay tumatanggap. At para sa aming mga ligtas na Panginoon, nawa, kami ay maging kabahagi ng paghahanap o pag-aakay ng mga kaluluwa, Panginoon, palapit sa iyo. Nawa hindi kami maging pabigat, kundi maging katulong kami, Panginoon, para sa ikakalaganap ng iyong salita. O God, mapapurihan ka po sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na-bless po ba kayo? Amen. Sige po, bago po tayo magpatuloy sa ating program, meron po tayo Mag-start pa lang. break muna po tayo ng 5 minutes. Uy! Then balik po tayo dito lahat. Hey! Sige po.